Yan yung sinasabi nyo na safe dito sa Manila. Mga kababayan, mag-ingat kayo kung madalas kayong sumakay ng jeep lalo na sa Manila. Pakiusap, panoorin nyo at tapusin ang video na ito. May bagong modus na naman ngayon sa lansangan na nambibiktima ng mga natatarantang commuter. Kung dati, pamilyar na tayo sa mga estilong laglag barya o kaya naman ay dura-dura modus. Ngayon, may matindi at mas mapanlinglang na diskarte ang ginagamit ng mga mapagsamantala. Hindi ko alam kung ano yung binuhos niya sa akin, tapos nag-offer siya sa akin ng wipes. Kamakailan lang, isang nakapanlulumong video ang nag-viral sa social media. Maririnig mo rito ang matinding hagulhol, takot at panginginig ng isang kapwa nating commuter. Papunta lamang siya sa kanyang trabaho, ngunit sa isang sulyap, naging biktima siya ng isang napakatuso at mapanganib na modus sa loob mismo ng pampublikong jeepney. Ito ang tinatawag na buhos likido upwipes modus. Isa itong estilo ng pagnanakaw na hindi na gumagamit ng pisikal na dahas o pananakit. Sa halip, ang target nila ay guguluhin ang inyong isipan, sirain ang inyong atensyon at gamitin ang inyong pagkataranta. Alam nyo ba kung ano ang diskarte nila? Bigla kang bubuhosan ng kung anong maduming likido o mantsa sa iyong damit at habang nagpapanik ka, bigla kang aabutan ng wipes o tissue, kunwaring mabuting Samaritano na nagmamagandang loob kasi hindi daw sinasadya. Pero ang hindi mo alam, dyan na siya aatake at ang mas malala pa ay may mga kasabwat pa ito na nagpapanggap rin na pasahero at habang abala ka sa pagpupunas at pag-alala sa damit mo, doon na sila gagalaw para limasin ang inyong mga mamahaling gamit gaya ng cellphone o pitaka. Hindi ko napansin yung cellphone ko, kinuha niya na. Ang babalang ito, mga kababayan, ay hindi lamang para sa mga residenteng matagal nang namumuhay sa Manila. Mas malaking babala ito para sa ating mga kababayan na galing iba't ibang probinsya na bago pa lamang bumisita sa Manila. Kung mapapakinggan ninyo ang biktima sa video, siya po ay lumaki sa Davao. Doon sa kanila, sanay siya sa isang tahimik, payapa at ligtas na kapaligiran kung saan kampante kang makakabiyahe nang walang pangambang may magnanakaw o mananamantala sa iyo. Akala niya ang kaligtasang nakasanayan niya sa probinsya ay mararanasan niya sa Manila. Yan yung sinasabi nyo na safe dito sa Manila. Inablot yung office phone ko. Nangihinig ako. Kaya naman, ganito na lamang kalaki ang kanyang pagkadismaya, galit at trauma nang maranasan niya ang malupit na realidad ng syudad. Kaya paalala sa lahat, magdoble ingat po dahil iba po ang galawan sa Manila. Ang likas nating pagiging mapagkatiwala bilang mga taga-probinsya ay siyang madalas na sinasamantala ng mga tuso para tayo ay mabiktima. Kaya naman, para mas maunawaan natin ang panganib at hindi tayo maging susunod na biktima, narito po, panoorin natin ang buong video na aktwal at masakit na karanasan ng ating kababayan. Mag-ingat po tayong lahat. So yo guys, here's what happened earlier and here's the reason kung bakit ko tinake down yung post ko about sa nangyari sa akin kanina. So first of all, gusto ko lang humingi ng pasensya dahil sa excessive na pagmumura ko kanina dahil nga din sa bugso ng aking nararamdaman dahil dun sa nangyaring traumatic experience siya for me. So, kakauwi ko lang galing ng office. Before ako nag-office, inasikaso ko muna yung mga dapat asikasuhin, papers, legalities, everything. So, here's what happened earlier. Papasok ako ng office kasi nga papunta ako ng Senate for my work, for my duty. And then, everyday ko na to ginagawa na nagko-commute talaga ako, nag-jeep, tapos from jeep to Magallanes MRT, then MRT to Cabo Araneta to office. So, nakasanayan ko na din siya na habang nasa biyahe ako ay nagsusulat na nga ako dahil para sa updates ng tanghali. So, before ako makarating ng office, yung target ko always is tapos na ako magsulat ng kung ano yung nangyari nung past few days or nung past day. Tapos, yun yung parang this what happened, ganito ganyan, tapos expectations, ganyan. So, ganun kasi yung ginagawa ko. So, to cut the story short, nung pagsakay ko ng jeep sa may Yakal, Chinaroses, corner Yakal yan, Chinaroses, pasong Tamong yan dyan. Punuan yung jeep, pero may bumabang isa, kaya ako nakasakay. So, ang nangyari is, umusog yung iba, tas napagitnaan ako ng mga lalaki. So, ayun, umusad-usad na, tapos nagsusulat ako, hindi ko tinitingnan kung sino yung nasa paligid ko, ganyan. And I was not really expecting or like thinking that something might happen or what, kasi yun na nga yung usual route ko. And since I'm laking Davao, tubong Davao, hindi ko siya in-expect na ma-experience ko yung ganun. And hindi ko din kasi alam na ganun pala kalala at kabilis yung mga nangyayari. Okay, so, what happened was, nung nasa jeep na ako, nagsusulat na ako, ganyan, may babaeng sumakay, tapos parang nagkasagian, ganyan.
Tapos, bigla akong ginanon ng katabi ko. Parang sabi niya, Miss, may tagos po, baka kumalat. Punasan nyo na, sabi niya ganon. So, syempre ako, dahil papunta ko ng office, sobrang frustrated ko. Dahil, nung nakita ko sobrang laki ng kalat. Ayan, so pinapakita ko sa inyo kung gaano siya ka-messy. And, nilingon ko yung babae, ang hawak-hawak niya is McDo. Then, ang sabi nung lalaki na nasa harap ko, sabi niya, Ma'am, yun po siguro sauce ng dala niyang McDo. Sabi niya gano'n. Tapos tinititigan ko yung babae. Wala naman ako nakitang sauce kasi yung juice lang yung nakikita kong dala niya. And then, nag-offer siya sa akin ng wipes. Sabi niya, ma'am, punasan niyo na po bago pa kumalat. Sabi niya gano'n. So, syempre ako, sobrang yung frustration ko dahil nga papasok ako sa work. Tinanggap ko siya, sabi ko, maraming salamat po. Tapos yung bag ko na etong bag na to, imbis na dito sa lap, ginanyan ko rin siya sa gilid. Kasi nga masikip masiksikan kami. So, ginanyan ko siya sa gilid, nilagay ko yung phone, pinatong ko yung wipes. Tapos, nagpupunas-punas na ako ng, dito nga, yung nag-spill na, ano siya parang siyang langis na may something na nilagay. Tapos, wala talaga akong ibang inisip, kundi frustrated ako sa nangyari sa damit ko dahil papasok ako sa office. And, after that, lutang na ako. So, wala na akong ibang inisip. Punas na lang ako ng punas. Tapos, nung bumaba na siya sa may Chino Rosa's Corner de la Rosa, kinuha niya na yung wipes. Sabi niya, ginanon niya sa akin. Parang ginanon niya talaga dito sa gilid ng bag ko. Sabi niya, ma'am, dito na pala yung babaan ko. Tapos, bumaba na siya ng dire-diretso, naglakad ng mabilis. Tapos, yung nasa tabi ko, sinabi niya na, ma'am, yung cellphone mo tinangay nung lalaki pumasok sa 7-Eleven. Pero ako, hindi ko po siya nakitang pumasok ng 7-Eleven. So, syempre, dahil sa sinabi niya, I trusted him, dahil nakita niya daw, sumunod ako bumaba, doon na sa may BDO. Kasi hindi agad nakahinto yung jeep. Doon na sa may BDO. Nung pagbaba ko doon sa BDO, diretso na agad ako ng takbo, papunta sa 7-Eleven. Pagdating ko sa 7-Eleven, walang tao sa 7-Eleven at wala din daw pumasok doon. So, nung nag-review kami ng CCTV na 7-Eleven, yung kulay ng damit, in-identify ko, walang pumasok na ganun. Walang nakakulay na damit na ganun. So, wala na. Sabi ko na, eto na yun, mawawala ko na talaga yung phone ng office na inisyu sa akin nung May 6 lang. So, nag-breakdown ako hanggang sa tinulungan ako ng mga bystanders doon, pati yung barker ng jeep, yung mga local na nagtitinda, tapos yung traffic enforcer. Tapos yung traffic enforcer, kwento ko saan yung nangyari, tapos dinala niya ako sa may Makati Square, yung may police outpost. Tapos from there, nanginginig ako, doon ako nakapag-video kasi sobrang nanginginig talaga ako. And if you might wonder kung bakit hindi nasali yung isang phone ko, dito kasi sa loob ng bag ko is, meron siyang compartment na may ganito. Ang ginagawa ko kasi is, kapag hindi ko ginagamit itong cellphone na gamit ko, which is yung personal phone ko, dito ko siya nilalagay, tapos kino-close ko siya ng ganyan. Ayan. So, eto na lang yung makikita. Ayan. Ito yung mga necessities ko. Yun na lang yung nakatambad. So, it's just that, kanina, dahil nga sa nangyari, ito talaga yung dahilan na yung tissue na to. Nakaganyan siya, tapos nandito sa gilid, ganyan, tapos punas-punas. So, yun. After nun, nakapag-video ako dun sa, nakapag-video ako dun sa may post office ng police ng substation 3. Tapos from there, nanginginig ako, tapos inassist ako ng isang babaeng traffic enforcer, pinainom niya ako ng tubig. Ma'am, maraming salamat po sa iyo. Kung hindi po dahil sa iyo, baka na-dehydrate na po ako dahil sobrang nanginginig ako kanina. Actually, hanggang ngayon, nanginginig pa rin yung kamay ko kapag naaalala ko or nare-recall ko siya. Tapos, eto na naman yung dibdib ko. I have to control the emotion kasi baka may masabi na naman akong kung ano-ano. So, yun. After nung nakapunta na kami dun sa police station, sa substation 3 ng Makati, pinento ko na lahat, pinagsulat ako ng incident report, tapos gumawa na din sila ng request to view the CCTVs nearby. So, eto na. Nireview na namin yung mismong harap ng binabaan niya. So, dun namin nakita. Tapos, meron ding nandun na may pinakita siyang picture sa akin, which is na-identify ko na sila talaga yon, as in sila talaga yon, yung everything, sila talaga yung nangyari dun sa jeep, sila yung mga tao na nandun sa jeep. So, nung na-identify ko na, sinabi ko sa mga police, eto po, yes, I confirm, na yan sila. And then, nung na-review namin yung CCTV, yun, nakita yung isa. So, I believe, hindi lang isa yung gumawa, hindi, 4 silang nagtulungan. And
May this also serve as an awareness and warning to all of you guys, lalong-lalo na sa mga daily commuters, na please, 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 kung maaari, wag na lang pong mag-cellphone sa public place. Ilagay nyo na lang po sa loob ng mga bag dahil may mga masasamang loob talaga. Hindi natin yan may kakaila. Kahit noon pa man, nandyan na yan sila. Pero, we just really have to be cautious always. And, sana, may this also become a lesson to everyone. Hindi lang sa akin kasi I've learned my lesson on the very hardest way. Kasi nandun sa cellphone na yon yung mga contacts ko with possible na makukunan ko ng informations, ganyan. Nandun lahat, as in the materials, everything. But I'm really thankful and grateful kasi walang masamang nangyari sa akin. Kasi ang sabi ng mga pulis, kung nakita ko at pumalag ako sa mismong time na yon, there might be a chance na masasaktan ako dahil makikipaghabulan at makikipag-agawan talaga ako. Knowing me talaga, I will not really let anything or something na kukunin sa akin. So, actually, hinabol ko sila eh. Hinabol ko talaga yung bumaba. Hinabol ko siya. But unfortunately, I was not able to. Hindi ko siya naabutan. And, yun, I really learned my lesson the very hard way. On the hardest way. And, sobrang nanginginig pa kasi ako. Damamaga pa yung mata ko. Kasi, hindi ko pa rin siya matanggap. But, thank God, dahil safe ako, walang nangyari sa akin. Though, pabayaran ko yung phone. Dahil, ano yun siya, financial liability ko yun. Kasi, office issue yun. But, then again, may this become an awareness to everyone. And, eto lang din yung isa sa parang nakapagpadagdag ng emotion ko kanina. Kasi, I was trying to get all the CCTVs possible on that area. Pero nung tumawag yung substation 3 ng Makati sa may control ng Makati City na CCTV, nung pagtawag nila sabi offline. Tapos nung pumunta kami doon, sabi nila under maintenance daw. So, I don't know kung sino yung nagsasabi sa kanila ng totoo at tama. But I do hope that Makati City LGU will do something about this. Kasi sabi ng mga pulis kanina, possible na yun na talaga yung ruta na ginagawa nila. And according din sa kanila, wala din daw kasi masyadong nare-report na ganun dahil nga walang makukuhang evidence or proof. And according dun din sa isang traffic enforcer kanina, sinabi niya sa akin na madami din daw mga babae dun na yun nga, same scenario. So, ang target nila is mga babae na may high-end na cellphone. Yun yung mga target nila. So, sana, sa ating lahat, maging lesson na to na, sana maging lesson na to sa ating lahat na, let's be cautious always, most of the time, not just most of the time, but always. So, yun lang, sa mga nag-message po sa akin kanina, mga tumawag, maraming salamat po sa inyo. Ngayon, kakayanin ko to. So, bukas, back to regular programming. Susubukan ko na mag-duty bukas. Kasi parang pag naka-stock up lang ako or kapag na-idle ako, wala akong ginagawa, feeling ko parang mas nagtitrigger sa akin yung trauma. So, yeah. Yun lang. At I'm also thanking God. Marami pong salamat sa biyayang buhay na binigay niyo sa akin at hindi niya ako pinabayaan. As in, hindi niya ako pinabayaan, hindi niya ako hinayaang masaktan. Though, yun nga, pasensya na sa inyong lahat dahil sobrang lutong ng mga mura ko kanina dahil nga out of frustration, out of anger, I couldn't control my emotions kanina. Dahil, syempre, diba, ganun yung nangyari sa akin. And, sinabi din nila na budol-budol daw po talaga yung nangyari sa akin. Kasi yung langis, parang may something na nilagay na makapagpapawala ng uliran. So, yun po talaga yung naramdaman ko kanina. Though, hindi ko talaga yan pinapaniwalaan dati-dati pa. Pero parang may something talaga sila na nilagay sa langis na yon na nag-cause ng pagkahilo at parang lang ako lumulutang na wala akong magawa. So, doon ako nahimasmasan nung in-approach na ako nung traffic enforcer. Doon ako nag-breakdown, doon ako nanginginig, doon ako nag-panic attack. So, yun lang. May this be an awareness to everyone na, yun nga, paulit-ulit ko lang sinabi, sobrang redundant na. And sana wala nang babaeng mabiktima. Kasi, yun nga, sabi nila, I'm not blaming anyone, but sabi nila,
walang mabibiktima kung walang magpapabiktima. Pero, yun nga, kahit paanong gawin nating pag-iingat, may mga masasamang loob pa rin. Anywhere, so gusto ko lang din po linawin, I'm not blaming anyone, and I'm not apologizing for what happened to me kasi valid yung feelings ko. I'm saying sorry because I'm taking accountability sa nailabas ko nga kanina ng mga curse words out of my anger and frustration. So, kakayanin ko to. At sa ngayon, magpapahinga muna ako kasi it's a very long, traumatic day for me. And I'm also thankful to my company and to our bosses for being so, tawag dito, hindi nila ako pinabayaan all throughout the process. Kinamusta nila ako after, tapos nag-advise sila after. And then, they gave me the sense of security and comfort na never ko na-experience whole life. So, maraming salamat po. I will always be and forever grateful sa mga bosses ko. Thank you so much po. So, yun lang. Kasi magpapahinga na din ako and tomorrow is another day. Dapat mag-ingat para hindi na tayo mabiktima. Bye guys!